Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-e-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Masyadong maulan ng Sabadong iyon. Sa loob ng maliit na apartment na nirentahan ni Enzo Martinez, tanging ang tunog ng bawat patak ng ulan sa yero ang bumabasag sa katahimikan. Day off niya mula sa trabaho bilang call center agent, isang trabahong kinailangan niyang pasukin sa edad na 20 taon, imbis na nasa loob siya ng silid-aralan at tinapos ang kanyang kolehiyo. Hindi na nakapagtapos si Enzo dahil na rin sa hirap ng buhay. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang at tuluyan siyang iwanan ng mga ito, natutunan niyang tumayo sa sariling mga paa ng maaga. Sa mundong ito, alam niya ang tanging taong maaari niyang asahan ay ang kanyang sarili. Nagmumuni-muni siya habang nakaupo sa maliit na sofa. Sinusubukang lunurin ang pagod ng buong linggo sa pamamagitan ng pagbabasa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang nang biglang may kumatok ng sunod-sunod sa kanyang pinto. Nagtataka siyang tumayo. Bihira siyang magkaroon ng bisita lalo na sa ganitong oras at sa gitna ng malakas ng buhos ng ulan. Pagkabukas ng pinto, natigilan si Enzo sa kanyang nakita. Tumambad sa kanya ang pinsang si Bea. Basang-basa ito sa ulan at nanginginig ang mga balikat. Kahit madilim sa labas, kitang-kita ni Enzo ang pamamaga ng mga mata nito, mugtong-mugto sa luhang tila kanina pa nakikipagsabayan sa buhos ng ulan. Bea, bakit nagpaulan ka? Halika, pumasok ka. Mabilis na sambit ni Enzo. Baka sa boses niya ang pag-aalala habang mabilis na binubuksan ng malaki ang pinto para patuloyin ang pinsan. Pumasok naman si Bea na tila wala sa sarili at walang lakas. Pinaupo siya ni Enzo sa sofa bago ito mabilis na naglakad patungo sa silid para kumuha ng malinis na tuwalya at damit na maisusuot nito. Inabot niya ang mga ito sa pinsan. Maligo ka muna at pagkatapos mag-usap tayo, dugtong pa ni Enzo. Ang tono niya ay seryoso ngunit puno ng malasakit. Hindi na kumibo si Bea na natiling nakatitig sa sahig ang mga mata nito at walang imik na sinunod ang utos ni Enzo. Tumayo siya at dahang-dahang naglakad patungo sa banyo, dala ang mga gamit na inabot ng pinsan. Naiwan si Enzo na nakatingin kay Bea na papuntang banyo, pilit na hinuhulaan kung anong bagyo ang mas matindi pa sa ulan sa labas ang daladala ng pinsan niya ngayon. Nang matapos maligo at makapagpalit ng damit si Bea, pinakain muna siya ni Enzo. Tahimik silang dalawa sa harap ng hapag, tanging ang tunog ng kutsara at mga patak ng ulan sa labas ang naririnig. Kitang-kita ni Enzo na pilit lamang ang paglunok ni Bea, tila may malaking bara sa lalamunan nito na hindi maalis-alis. Nang mailapag ni Bea ang kubertos, doon na nagsimulang magtanong si Enzo. Anong nangyari, Bea? Bakit ganyan ang ayos mo nang dumating ka rito? Hindi agad nakasagot si Bea. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakapatong sa mesa. Sa edad na 25, ngayon lang siya nakitang ganito ni Enzo, durog at tila wala nang pupuntahan. Enzo, buntis ako, mahinang simula ni Bea. Halos pabulong lang ang boses nito pero parang kulog na gulantang sa pandinig ni Enzo. Hindi nakaimik si Enzo kaya itinuloy ni Bea ang pagkukwento. Anak ng amo ko Enzo, noong isang buwan lasing siya noon kaya may nangyari sa amin. Sinubukan ko namang sabihin sa kanya ang kalagayan ko, akala ko maiintindihan niya pero hindi siya naniwala. Napayo ko si Bea at tuluyan ng bumuhos ang luhang kanina pa niya tinitiis. Pinalayas ako ng mag-asawang amo ko, pinagbintangan nila akong pinipikot ko lang daw ang anak nila dahil mayaman sila. Sinungaling daw ako at manggagamit.
Napabuntong hininga si Enzo habang pinoproseso ang lahat. Tiningnan niya ang pinsan na bakas ang takot at pagod sa muka. Anong plano mo ngayon, Bea? Kung wala kang matutuluyan, dito ka muna pansamantala, alok ni Enzo. Kahit maliit lang ang inuupahan niyang apartment at sapat lang ang kinikita niya para sa sarili, hindi niya magawang tiisin ang tanging pamilyang natitira sa kanya. Salamat talaga, Enzo. Iyon din sanang ipakikiusap ko, sagot ni Bea habang pinapahid ang kanyang mga luha. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging pabigat. Maghahanap din ako ng trabaho para makatulong sa iyo. Agad na umiling si Enzo. Bea, huwag mo munang isipin yan. Bawal sa'yo ang ma-stress. Hindi kita pababayaan. Katulad noon na hindi mo rin ako pinabayaan. Hinawakan ni Enzo ang mga kamay ni Bea upang iparamdam ang suportang hindi na ibigay ng mga taong dapat sana ay nagprotekta rito. Sa kabila ng sarili niyang mga kakulangan sa buhay, tila doon nahanap ni Enzo ang panibagong layunin. Narito lang ako, handang tumulong sa'yo, pagpapatibay niya sa loob ng pinsan. Marami pang napag-usapan ang magpinsan sa gitna ng malamig na gabi. Sa bawat detalye na lumalabas sa bibig ni Bea, lalong nadarama ni Enzo ang bigat ng sitwasyon. Napag-alaman niya na sa mga Montero pala na nilbihan ang pinsan, ang makapangyarihang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalaking TV station sa bansa. At ang lalaking nakabuntis dito ay walang iba kundi ang uniko iho ng mga Montero, si William. Sandaling natahimik si Enzo. Alam niyang higante ang kinalaban ni Bea. Ang mga Montero ay pader at mahirap tibagin. Ngunit bago pa man makapag-isip si Enzo ng paraan kung paano haharapin ang ganitong klaseng mga tao, muling nagsalita si Bea na may determinasyon sa boses. Enzo, wala na akong balak na habulin ang karapatan ng anak ko sa kanila, diretsyong sabi ni Bea habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ayaw ko ng gulo, kung ayaw nila sa dinadala ko, hindi nila makikita ito kailanman. Sa mga mata ni Bea, nakita ni Enzo ang pait na hinaluan ng pagiging isang ina. Hindi pera o pangalan ang habol nito kundi ang katahimikan ng batang nabubuo sa kanyang sinapupunan. Nagdaan ang mga buwan at unti-unting lumaki ang tiyan ni Bea. Sa loob ng panahong iyon, si Enzo ang tumayong padre di pamilya. Nagsisikap siyang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng pinsan mula sa mga bitamina hanggang sa bawat check-up. Halos maubos ang malaking bahagi ng kanyang ipon, ngunit hindi niya ito alintana. Ang mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ni Bea at sa magiging anak nito. Ngunit isang buwan bago ang inaasahang petsa ng panganganak, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbal sa kanila. Biglang dinugo si Bea kaya mabilis siyang isinugot ni Enzo sa hospital. Doon nila nalaman na may malalang komplikasyon ang kanyang pagbubuntis. Kailangang sumilalim ni Bea sa isang emergency cesarean section. Bagaman premature pa ang bata, wala nang ibang paraan kundi ang ilabas ito upang mailigtas sila. Sa kasamaang palad, hindi na kinaya ng katawan ni Bea ang mga komplikasyon. Sa gitna ng laban para sa bagong buhay, tuluyang nabawian ng buhay ang pinsan ni Enzo. Naiwang mag-isa si Enzo sa pasilyo ng ospital, bitbit ang balitang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang sanggol ay hindi pa maaari ilabas dahil kailangan pang manatili sa incubator, dahilan upang lalong lumobo ang bayarin sa ospital. Sa gitna ng pagluluksa sa pagpanaw ni Bea at sa bigat ng responsibilidad na naiwan sa kanyang mga balikat, hindi na napigilan ni Enzo ang mapaiyak habang nakatingin sa glass window ng nursery kung saan na-incubate ang bata. 5 years later. Tito, di ka pa ba tapos dyan? Gusto ko nang may katabi, reklamo na Renz ang 5 taong gulang na pamangkin ni Enzo. Baka sa boses ng bata ang antok habang nakadungaw mula sa kama. Lumingon si Enzo at tipid ng ngumiti habang ang mga kamay ay nanatiling abala sa keyboard. Renz, Tito is working, okay? Naku, pag nawala ang work ni Tito, mawawalan ka ng food. Gusto mo ba yon? Ayoko po, Tito, mabilis sa sagot ng bata, sabay iling. Kaya matulog ka na dyan, okay? Pangungumbinsi ni Enzo. Wala nang nagawa si Renz kundi ang sumunod at pumikit. Nagtatrabaho pa rin si Enzo bilang call center agent, ngunit simula nang dumating ang pamangkin sa kanyang buhay, pinilit niya makahanap ng kumpanyang pumapayag sa work from home setup. Tuwing gabi pa rin ang kanyang shift para mabantayan ang bata sa umaga. Hindi akalain ni Enzo na malalampasan niya ang unos 5 taon na ang nakakaraan. Marami siyang hirap na pinagdaanan, mga araw na sapat lang ang pambili ng gatas at walang katapusang pag-aasikaso sa mga papeles. Hindi madali ang desisyon niyang dumaan sa legal na proseso ng adoption. Alam ni Enzo na hindi sapat ang pag-ako lang sa bata. Kailangan niya ng proteksyon ng batas. Bagaman hindi pa opisyal na ipinagkakaloob ng korte ang adoption papers, pinayagan naman siyang manatili sa
kanya ang bata habang ongoing ang kaso. Buwan-buwan ay binibisita sila ng mga taga DSWD upang suriin ang kalagayan ni Renz. Sa bawat pirma at bawat interview, isang panalangin lang ang binibitawan ni Enzo, ang maging legal sa kanya ang bata at walang sinumang makakuha nito mula sa kanya. Habang tumatagal, lalong nagiging mabigat ang dibdib ni Enzo sa tuwing tinitigan ang pamangkin. Hindi niya maikakaila ang katotohanan ng unti-unti nang nagiging kamukha ni William Montero ang bata. Ang hugis ng panga, ang matangos na ilong at ang paraan ng pagtitig nito, si Renz ay unti-unting humuhubog bilang isang Montero. Dahil dito, naging habit na ni Enzo ang maging updated sa lahat ng balita tungkol sa pamilyang iyon. Halos kabisado na niya ang bawat article at feature story tungkol sa kanila. Alam niyang sa edad na 35, si William ng isa sa mga top executives ng kanilang TV station. Sa mga business magazine at interview sa telebisyon, makikita ang pagiging seryoso at dominante nito. Gwapo, matikas at halatang alaga sa gym ang pangangatawan, isang lalaking tinitingala at kinakatakutan sa mundo ng media. Kailangang gawin ito ni Enzo. Pakiramdam niya ang pagiging updated ay isang paraan para sa paghahanda. Natatakot siyang baka isang araw ay biglang magbago ang ihip ng hangin at magising na lang siyang kinukuha na nila ang bata. Imposible naman, bulong ni Enzo sa sarili habang nakatingin sa monitor ng kanyang computer. 5 taon nilang hindi hinanap si Bea, sa isip nila hindi kay William si Renz. Gusto niyang paniwalain ang sarili na ligtas sila. Gusto niyang isipin na para sa mga Montero, si Bea isa lamang nakalimutang kabanata. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam ni Enzo na sa mundo ng mga makapangyarihan pwedeng mangyari ang imposible at kailangan niyang maging handa para sa araw na iyon. Dahil 5 taong gulang na si Renz, kailangan na niyang magsimulang mag-aral, ngunit ito ay nanatiling isang malaking hamon para kay Enzo. Sa ilalim ng batas, dahil hindi kilala ni William Montero ang bata at pumanaw na si Bea, itinuturing na orphan or abandoned ang status ni Renz sa mga opisyal na dokumento. Hindi sapat ang pagiging magpinsan nila Bea para otomatiko siyang kilalanin bilang legal na magulang. Kailangan ng petition for adoption at declaration of abandonment mula sa korte bago mapalitan ang birth certificate ng bata. Dahil hindi pa lumalabas ang final decree, wala pang maipakitang papel si Enzo na nagpapatunay na siya ang legal na guardian. Upang hindi mapag-iwanan si Renz, nakiusap si Enzo sa isang maliit na pribadong paaralan na tanggapin muna ang bata bilang isang visitor. Isang status kung saan pinapayagan siyang pumasok at matuto, ngunit wala pang opisyal na record sa DepEd hanggang hindi nakokompleto ang mga legal na requirements. 8:00 ng umaga, hawak-hawak ni Enzo ang maliit na kamay ni Renz habang naglalakad patungo sa silid-aralan ng kindergarten. Bakas ang puyat sa mga mata ni Enzo mula sa kanyang shift sa call center, ngunit pilit siyang nagpapakita ng sigla para sa bata. "Tito, bakit po wala akong ID na katulad ng ibang bata?" tanong ni Renz habang nakatingin sa kaklaseng dumaan na may suot na makulay na identification card. Napahinto sandali si Enzo at lumuhod para mapantayan ang bata. Inayos niya ang kwelyo ng polo nito. Kasi special ang ID mo, Renz. Ginagawa pa ng mga anghel. Darating din yun, okay? Basta makinig ka kay teacher, ha? Tumango ang bata at pumasok na sa loob. Naiwan si Enzo sa labas kung saan nilapitan siya ni Teacher May. "Good morning, Mr. Martinez," bati ng guro na may bahid ng pag-aalangan. "Kumusta na po ang mga papers ni Renz? Alam niyo naman po, kailangan na talaga natin ng updated birth certificate at iyong papers galing sa court para ma-encode siya sa system. Sayang naman po ang pagpasok niya kung hindi natin siya ma-enroll officially." Napakamot sa ulo si Enzo, isang senyalis ng pagkabahala. "Pasensya na talaga, Teacher May. Alam niyo naman, ongoing pa ang case sa korte para sa adoption. Medyo mabagal ang proseso sa DSWD ngayon dahil sa dami ng backlogs. Pero pakiusap po, huwag niyo muna sanang alisin si Renz. Babayaran ko naman lahat ng fees." Huminga ng malalim si Teacher May. "Wala namang problema sa payment, Enzo. Nakikita namang masipag kang magtaguyod sa bata, pero ang school board kasi naghahanap ng record. Mahirap kasing panindigan ang visitor status na buong school year. Pwede naman siya i-enroll muna sa public school bilang visitor."
Okay naman po sa public school pero gusto ko po ibigay ang best kay Renz. Pangako teacher, ginagawa ko ang lahat. Konting tiwala lang po pagsusumamo ni Enzo. Ngumiti na lang si Teacher May at pumasok na sa silid-aralan ng mga bata. Tumingin naman si Enzo sa pamangkin na nakatingin din sa kanya. Ngumiti ito at nagpaalam na si Enzo sa pamamagitan ng pagkaway at tumalikod na siya. Uuwi na siya at kailangan na din niyang magpahinga kasi hindi pa siya nakakatulog mula noong natapos siya sa kanyang shift. Pagka-uwi ni Enzo, diretso agad siya sa kwarto. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng katawan. Yung tipong pati pagpikit ng mata masakit na sa sobrang antok. Wala na siyang pakialam kung hindi pa siya nakakapagpalit ng damit o nakakapaghilamos. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-set ng alarm. Kailangan niyang magising bago ang labasan ni Ren sa school. Mahirap na baka maghintay ang bata sa labas at kung ano pa ang mangyari. Kahit ilang oras lang, bulong niya habang isinusubsob ang mukha sa unan. Sa sobrang pagod, hindi na siya nakapag-isip ng kung ano-ano, wala pang 5 minuto, tulog na agad siya. Eksaktong pagtunog ng alarm, pilit na bumangon si Enzo kahit parang ayaw pang humiwalay ng likod niya sa kama. Nag-ayos lang siya ng kaunti at mabilis na tumuloy sa school. Pagdating niya, saktong labasan ng mga bata. Nang makita siya ni Renz, agad itong sumigaw at patakbong lumapit sa kanya. "Tito! Oy Renz, huwag kang tumakbo, baka madapa ka," saway ni Enzo pero hindi rin niya mapigilang mapangiti. Yumakap ang bata sa binti niya at binuhat naman niya ito sandali para yakapin din. "Gutom na ako tito, gusto ko ng Jollibee," agad na hirit ni Renz pagkabitaw sa yakap. Natawa si Enzo sabay kurot ng bahagya sa pisngi ng bata. "Ikaw talaga tabatsing-tsing ka ha, ibubudol mo na naman si tito, ano bang gusto mong kainin?" "Chicken Joy po at spaghetti, gusto ko rin po ng Coke," masayang sagot ng bata. "Nako, ikaw bata ka. Sige, pupunta tayo ng Jollibee pero huwag ka muna mag soft drinks, okay? Water lang tayo, payag ka ba?" "Opo tito, sige na po, tara na po," pagmamadali ni Renz habang hinihila ang kamay ni Enzo. Sa kabila ng puyat at pagod, parang biglang nabuhayan si Enzo. Tuwang-tuwa talaga siya sa kulit ng pamangkin niya. Gaya ng pangako, dinala nga niya ang bata sa pinakamalapit na Jollibee para magtanghalian. Dahil nasa loob ng mall ang pinakamalapit na Jollibee, naisipan ni Enzo na ipasyal muna ang pamangkin pagkatapos nilang kumain. Hindi naman nagpakarga si Renz. Magkahawak silang naglalakad habang ang bata ay may patalon-talon pa sa tuwa. "Renz, huwag muna magtalon-talon, okay? Kakakain lang natin," saway ni Enzo habang nakatingin sa bata. "Sorry po tito," sagot naman ni Renz sabay tigil sa paglukso. "No need to say sorry, okay? Basta dahan-dahan lang," malambing na sabi ni Enzo. Napadaan sila sa isang store ng mga gadget at naakit si Enzo na tumingin sa mga nakadisplay na iPad. Iniisip niya kasi kung makakatulong ba ito sa pag-aaral ni Renz o kahit sa sarili niyang trabaho. Habang seryosong nagbabasa ng specification at kinakalikot ang isa sa mga tablet, unti-unting lumuluwag ang hawak niya sa kamay ng bata hanggang sa tuluyan na iyong mabitawan. Ilang sandali pa ang lumipas bago natauhan si Enzo. Lumingon siya sa kanyang tabi para kausapin sana si Renz pero malamig na hangin na lang ang naroon. "Renz?" Tawag niya pero walang sumasagot. Tumingin siya sa paligid ng store, sa ilalim ng mga mesa, sa likod ng mga display pero wala ang bata. Biglang uminit ang pakiramdam ni Enzo at nagsimulang mamasa ang kanyang mga palad. Kumari pa siya ng labas sa store at lumingon-lingon sa mataong pasilyo ng mall. "Renz? Renz, nasaan ka?" Nataranta na siya ng husto. Sa gitna ng dami ng tao nawala sa paningin niya ang bata. Sa kabilang banda ng mall, kalalabas lang ni William Montero mula sa opisina ng management. Galing siya sa isang mahalagang meeting kasama ang may-ari ng mall na malapit niyang kaibigan. Inalok sa kanya ang pagbili sa property na iyon. Dagdag sa pagkakaabalahan daw niya maliban sa pagpapatakbo ng kanilang higanting TV station. Hindi pa nakapag-decide si William kung papasukin niya ang bagong negosyong ito, kaya minabuti niyang maglakad-lakad muna para obserbahan ang lugar. Napansin niya na pangmasa ang mall dahil sa kapal ng tao na pumupunta rito. Habang naglalakad, hindi maipagkakaila ang lakas ng kanyang dating. Halos lahat ng madadaanan ay napapalingon sa kanya, ang iba ay napapatigil pa sa paglalakad. Hindi mo naman masisisi ang mga tao dahil sa taglay niyang kagwapuhan at kisig na parang diretsong galing sa isang billboard. Ang ilan ay tila nakikilala siya bilang isa sa mga kapangyarihang Montero, ngunit walang naglakas loob na lumapit. Kahit kasi gwapo, baka sa kanyang mukha ang pagiging strikto at seryoso, isang aura na nagdidikta ng distansya sa pagitan niya at ng publiko. Patuloy siya sa paglalakad ng walang emosyon, diretso ang tingin at tila nasa sariling mundo, ngunit napatigil siya nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Isang maliit na tao.
Nang ibaba niya ang kanyang tingin, nakita niya isang batang lalaki na mahigpit na nakakapit sa kanya. Nagulat si William. Ang bata hindi nakatingin sa kanya, basta lang itong humawak sa kanyang kamay na tila nakasanayan na itong gawin. Dahil sa tagpong iyon, lalong nakuha ng dalawa ang atensyon ng mga dumadaan. Narinig pa ni William ang bulungan ng mga babaeng nakatayo malapit sa kanila. Anak niya ba yan? Ang cute naman, kamukha niya, sabi ng isang babaeng habang nakatitig sa kanila. Oo nga sayang naman baka may asawa na siya, sagot naman ng isa na may halong paghihinayang. Hindi na lang pinansin ni William ang mga osisero at itinuon ang atensyon sa bata. Kid, are you lost? Tanong niya sa isang baritonong boses. Doon lang nag-angat ng tingin si Renz at laking gulat ng bata nang mapagtantong hindi pala ang tito niya ang hawak niya. Agad siyang napabitiw at dahil sa takot at paggalito, bigla na lang itong naiyak ng malakas. Hindi alam ni William kung bakit pero imbis na mainis sa ingay ay agad niyang kinarga ang bata para patahanin. Hey kid, don't cry, I don't bite. Where are your parents? I will help you, okay? Dahan-dahang tumahan si Renz. Pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang maliit niyang kamay. Sorry po, akala ko ikaw ang tito ko. Kikidnapin niyo po ba ako? Inosenteng tanong ni Renz na may bakas pa rin ng pag-aalala. Bahagyang napangiti si William sa narinig. Isang bagay na bihirang makita sa kanya ng ibang tao. Nope, as I said, I will help you find your tito. Habang karga ang bata, tinitigan ng matama ni William ang mukha nito. May kung anong pamilyar sa mga mata at hugis ng mukha ni Renz na hindi niya maipaliwanag. Bigla niyang naalala ang sinabi ng mga babae kanina na kamukha niya ang bata. Sa puntong iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumapang sa dibdib ni William habang nakatitig sa inosenteng mukha ni Renz. Naglakad si William patungo sa security office ng mall habang karga pa rin ang bata. Sa kabila ng kanyang seryosang aura, kapansin-pansin ang pag-iingat niya sa pagkahawak kay Renz. Habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, lumingon sa kanya ang bata. Sir, kaya ko pong maglakad, magalang na sabi ni Renz. Napangiti si William. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang gaan ng pakiramdam niya sa bata. Gayong karaniwan ay wala siyang pasensya sa mga makukulit na paslit. Don't worry kid, I know you're tired, I got you, sagot niya sa mahinahong boses. Nang papalapit na sila sa bukana ng security office, doon naman mabilis na humahango si Enzo. Tarantang-taranta ito, pawis na pawis at bakas ang labis na takot sa mukha habang patingin-tingin sa bawat sulok ng paligid. Si Renz ang unang nakakita sa kanya. Tito! Malakas na sigaw ng bata habang kumakaway mula sa pagkakarga ni William. Napatigil si Enzo, parang nabunutan siya ng tinik nang makita ang bata, ngunit agad din itong napalitan ng matinding kaba at pagkabigla nang mapagtanto niya kung sino ang may karga kay Renz. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan na magtama ang paningin nila ni William Montero. Nagpumiglas ang bata sa pagkasabik kaya dahan-dahang ibinaba ni William si Renz habang hindi inaalis ang tingin kay Enzo. Agad na tumakbo at yumakap ang bata kay Enzo at doon lang tila nahimasmasan ang huli mula sa pagkagulat. Saan ka nagsusuot bata ka? Pinakaba mo si Tito, bulyaw ni Enzo bagaman bakas ang relief sa kanyang mukha. Sorry Tito, akala ko po kasama ko pa rin kayo. Sorry talaga, naiiyak na sagot ni Renz habang nakasubsob ang mukha sa tito niya. Asya, tahan na, huwag mo na ulitin ha. Malambing na sabi ni Enzo sa bayakap ng mahigpit sa bata. Lumapit naman sa kanila si William, silayoso pa rin ang mukha. Tito, siya po ang tumulong sa akin. Thank you po pala sir, magiliw na sabi ni Renz kay William habang nakaturo sa lalaki. Hindi pa rin makatingin ng diretsyo si Enzo. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kaharap niya ngayon ay ang ama ni Renz. Salamat po sir, maikling pasasalamat ni Enzo nang hindi tumingin. No worries, next time huwag mo nang pabayaan ng bata, sabi naman ni William. Dahil dito kumunot ang noo ni Enzo sa isip-isip niya. The audacity, hindi niya napigilang sumagot. Of course, never ko siyang pinabayaan. Never pinabayaan pero nawala mo. Buwelta ni William sa mahinahong paraan pero may diing nakakaasar. You're lucky, I am the one who found him. Where are his parents? They should not let their children be with someone as clumsy as you. Doon nag-angat ng tingin si Enzo, puno ng inis ang kanyang mga mata. How dare you say that? First of all, I am grateful for helping my nephew, but it doesn't mean you have the right to say those things as if you know about our lives. Again, thank you, but no thanks.
Agad na binuhat ni Enzo si Renz at mabilis naglakad paalis nang hindi na tinitingnan ang reaksyon ni William. Naiwang nakatayo si William, bahagyang nagulat at napatitig sa likod ng lalaking sumagot sa kanya, isang bagay na bihirang gawin ng kahit sino sa harap ng isang Montero. Hindi napigilan ni William na sundan ang magtito. "Wait, I am so sorry, okay?" sabi ni William nang maabutan niya sa labas ito. Hindi mawari ni William kung bakit siya nagsusorry sa taong ito, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Parang naapektuhan siya sa inis na ipinapakita ng lalaki. Lumingon naman si Enzo, pilit na pinapakalma ang sarili. "Okay, Mr. Montero, you're forgiven. At kung wala ka ng ibang tanong, uuwi na po kami," sabi ni Enzo. "So you know me?" tanong ni William, bakas ang interes sa kanyang boses. "Of course, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa may-ari ng malaking TV station ng bansa?" sagot ni Enzo na may halong pait. Napangiti si William. "Okay, may sasakyan ba kayo? Kung wala, hatid ko na kayo." "Meron at pupunta na kami doon," mabilis na sagot ni Enzo para lang makalayo na, pero biglang sumingit si Renz. "Tito, wala po. Bumili na po ba kayo?" Sa isip-isip ni Enzo, talagang hindi nagsisinungaling ang bata at doon siya nabisto. Mainit at baka hindi comfortable ang bata, pansin ni William habang nakatingin sa tirik na araw. "Kid, do you want a good ride going home?" tanong ni William sa bata. "Yes po, please tito, mabait naman po si sir," hiling ni Renz habang nakatingala kay Enzo. Napabuntong hininga na lang si Enzo. Kung ihahatid sila, malalaman tiyak ni William kung saan sila nakatira, pero pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi naman alam ni William na anak niya si Renz, baka one time lang itong pagtatagpong ito at hindi na mauulit. Wala nang nagawa si Enzo kundi pumayag at sumunod kay William papunta sa nakaparada nitong sasakyan. Nasa passenger seat si Enzo, katabi ni William na seryosong nagmamaneho. Sa likod naman, halos hindi mapakali si Renz. Manghang-mangha ang bata sa luwag at ganda ng loob ng malaking SUV ni William. Marami itong tanong habang kinakalikot ng bahagya ang leather seat. "Sir, ang ganda po dito, ang sarap sakyan. Sarap siguro'y lagi ihatid ng ganito papuntang school," masayang sabi ni Renz. Napangiti naman si William habang nakatingin sa kalsada. "Kung gusto mo, Tito William na lang itawag mo sa akin. I don't know your name yet, kid. May I know it?" "I am Renz po, 5 years old. So kung Tito William na kita, hatid sundo mo na po ba ako sa school?" Biglang napaubo si Enzo sa sinabi ng pamangkin. Hindi niya akalain na ganoon kabilis magiging komportable ang bata sa taong dapat ay pinakakaiwasan nila. "Renz, hindi okay. Hindi lahat ng tinatawag mong tito ay katulad ni Tito Enzo, okay?" Nalungkot si Renz sa narinig at napayuko ng kaunti. "Okay po, Tito." Tumingin saglit si William kay Enzo. "So your name is Enzo?" Renz at Enzo, cute na magtito. Nagulat at biglang namula si Enzo sa tinura ni William. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng komento mula sa isang seryosong businessman. Dahil sa pagkabigla at hiya, hindi na lang siya nagsalita at tumingin na lang sa labas ng bintana. Nagsalita ulit si William para basagin ang katahimikan. "Hayaan mo na ang bata, Enzo. Inosente talaga sila." Sumagat naman si Enzo, pero ngayon may diin na ang kanyang pagkakasabi. "Ayoko lang umasa ang bata." Ramdam ang bigat ng boses ni Enzo, tila mas malalim ang pinaghuhugutan ang kanyang pag-aalala kay Renz. Mabilis lang sila nakarating sa tinitirhan ni Enzo dahil malapit lang naman ito at maganda ang daan sa loob ng isang maliit na subdivision. "Renz, hintayin mo si Tito na lumabas, okay?" bili ni Enzo sa bata bago siya bumaba. Lumingon siya kay William para formal na magpasalamat. "Salamat, Mr. Montero." Ngumiti lang si William at hindi na hinintay na makalabas si Enzo. Una itong bumaba para pagbuksan si Renz at kargahin ang bata palabas. Nagulat naman si Enzo sa ipinakita ni William. Habang pinapanood sila, hindi niya maiwasang mapaisip na ang ganda nila tingnang dalawa. Anak at ama. Kung alam lang ni William ang totoo, kung kinilala lang sana ng mga Montero ang pagbubuntis ng kanyang pinsan noon, sigurado mas maganda ang buhay ni Renz ngayon. "Halika na Renz, baka kailangan ng umalis ng Tito William mo," aya ni Enzo. Nang akmang kukunin na ni Enzo si Renz mula sa pagkakarga ni William, biglang nilaro ng pagkakataon ng sitwasyon. Ipinulupot ni Renz ang kanyang mga bisig sa liig ni na Enzo at William para paglapitin sila sa isang group hug. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa biglang hila ng bata, naglapat saglit ang mga labi ni Enzo at William. Nanlaki ang mga mata ni Enzo sa tindi ng gulat at kaba. Mabilis niyang nakuha si Renz mula kay William at nagmadaling pumasok sa apartment nang hindi lang lumilingon. Naiwang nakatayo si William sa tabi ng kanyang sasakyan. Hinawakan niya ang kanyang labi at napangiti na lang habang pinagmamasdan ang pinto na pinasukan ni na Enzo.
Kinabukasan, pagkatapos ng shift ni Enzo, agad siyang dumiretso sa kusina para maghanda ng agahan. Gusto niya pagkagising ni Renz ay kakain na lang ang bata para hindi sila magmadali sa pagpasok sa school. Pikit mata niyang nilalabanan ng antok. Ramdam na ramdam niya ang pagod ng graveyard shift pero kailangan niyang kumilos. Hindi pa siya gaanong sanay sa ganitong routine dahil bago pa lang nag-aaral si Renz pero pinapalakas niya ang loob na masasanay din siya kalaunan. Habang nagluluto, mabilis na pumasok sa isip niya ang nangyari kahapon, ang pagtatagpo nila ni William at ang aksidenteng pagdampi ng kanilang mga labi. Umiling siya para iwaksi ang alaala. Hindi, kailangang mag-focus sa bata, bulong niya sa sarili. Ngayong araw din nabalak niyang pagpunta sa DSWD pagkatapos ihatid si Renz. Kailangan niyang i-follow up ang mga papeles ng bata. Gusto niyang masigurado na maayos na ang legal na katayuan ni Renz sa ilalim ng kanyang pangangalaga anuman ang mangyari sa hinaharap. Matapos may handa ang pagkain, dahan-dahan niyang nilapitan si Renz para gisingin. Renz, gising na, kain na tayo para hindi ka malate sa school. Eksaktong palabas na sila ng pinto nang napatigil ang dalawa. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto mismo sa tapat ng kanilang gate. Bumaba si William na nakasuot ng polo shirt na nakatuck-in sa maong na pants. Simple lang ang forma niya pero hindi pa rin makakaila ang pagiging executive ng kanyang datingan. Ngumiti siya nang makita silang dalawa. "So, I am not late," kampanting sabi ni William. Bakas ang tuwa sa mukha ni Renz at agad itong tumakbo papunta sa kanya. "Tito William, ihahatid mo ba ako sa school?" Bago sumagot ay binuhat muna ni William ang bata. Of course, gusto ba ng baby ko na ihatid siya palagi ni Tito William? Imbis na sumagot, masayang yumakap ang bata sa leeg ni William. Halatang tuwang-tuwa si Renz sa atensyon na nakukuha niya mula sa lalaki. Samantala, parang binuhusan ng malamig na tubig si Enzo. Kinabahan siya nang marinig ang salitang baby ko. Isang endearment na parang may pahiwatig ng pag-aari. Biglang bumalik ang takot sa dibdib niya. Alam ba nito na anak niya si Renz o sadyang napapalapit lang talaga ang loob ni William sa bata? Hindi maaari, sa isip-isip ni Enzo habang dahan-dahang nakayukom ang kanyang mga kamao sa gilid. Sinisikap niyang huwag magpahalata ng kaba sa harap ni William pero ang bilis ng tibok ng puso niya. Ilang minuto ang lumipas at inahihatid na nga nila si Renz sa school. Masaya pang kumaway at nagpaalam ang bata sa kanila bago pumasok. Habang naglalakad palabas ng gate sina Enzo at William, hindi na nakatiis si Enzo at nagsalita na. "Mr. Montero, salamat sa paghatid pero hindi mo kailangan gawin iyon. Baka masanay ang bata at umasa," seryosong sabi ni Enzo. Hindi kumibo si William, nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Enzo at saka wala ng sagot nito. "Mr. Montero, aalis na ako at may pupuntahan pa ako. Again, thank you." Tatalikod na sana si Enzo ngunit mabilis siyang nahawakan ni William sa braso. "You're too formal, Enzo. Wala naman tayo sa office. Saan ka ba pupunta? Ihahatid kita." Bumuntong hininga ulit si Enzo at dahan-dahang tinanggal ang pagkakahawak ni William sa kanyang braso. "Hindi kita personal na driver, Mr. Montero, at kaya kong pumunta kahit saan. I know you're a busy person." "Yes, I am a busy person, but not today, Enzo. I cleared all my schedule today for Renz and for you," nakangiting sabi ni William. Biglang namula si Enzo sa huling binanggit nito. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi kaya lalong nagmatigasan ang kanyang loob. "Ayaw kitang abalahin. Kung maaari, hayaan mo na akong umalis." "Nope, I'll do what I want to do. No one can defy me, even a charming creature like you," sagot ni William na tila hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Bago pa makapagreklamo si Enzo, hinawakan ni William ang kanyang kamay at dinala siya patungo sa sasakyan. Nang makarating sa tapat ng SUV, pinagbuksan siya nito ng pinto bago ito mabilis na umikot para sumakay sa driver's seat. Walang nagawa si Enzo kundi ang mapaupo na lang habang ang puso niya ay mabilis pa ring tumitibok sa tindi ng presensya ni William. Bago pa man paandarin ni William ang sasakyan, tumingin muna siya ng diretso kay Enzo. "Saan tayo pupunta?" Muling nagpakawala ng malalim na hininga si Enzo. "Sa DSWD." "Nakailang ulit ka ng buntong hininga, Enzo," pansin ni William na may bahid ng panunukso ng boses. Hindi lang kumibo si Enzo at iniwas ang tingin. "Saang branch ba yan?" Sinabi ni Enzo ang lokasyon ng opisina at agad na pinaandar ni William ang SUV. Naging tahimik ang buong biyahe, walang nagtangkang magsalita habang binabaybay nila ang kalsada. Nang sa wakas ay makarating na sila sa destinasyon, akmang bababa na si Enzo para magpasalamat at magpaalam ngunit nagsalita muli si William. "Sasamahan na kita sa loob."
Lalong kinabahan si Enzo, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang kinakabog sa dibdib dahil sa overthinking. May alam na ba talaga si William tungkol sa pagkatao ni Renz o baka naman sinusubukan lang siya nito? Sana ay wala talaga itong alam. Hey, nakatulala ka na naman dyan, pukaw ni William sa kanya. Huwag na Mr. Montero. Again, this is a personal trip. Confidential kasi itong gagawin ko rito sa DSWD pagtanggi ni Enzo. Sinubukang magmukhang matatag kahit nanginginig ang loob. Hindi naman ako papasok doon sa mismong office na pupuntahan mo. Sa waiting area lang ako. Nakangiting sabi ni William na tila wala talagang balak magpatalo sa usapan. Wala nang nagawa si Enzo kundi hayaang sumama si William sa loob. Nang papalapit na sila sa opisina ng head na nangangasiwa sa mga abandoned children, saktong nasa pintuan na ito ng kanyang opisina nang papasok na at nakita sila agad. Oh Enzo, ikaw pala, bati ng head bago pa man sila tuluyang makalapit. Pero agad na napako ang tingin nito sa lalaking kasama ni Enzo sa likod. Is he Ren's father? May pagtatakang tanong nito. Nope, hindi po. Gulat at mabilis na sagot ni Enzo, halos magkandautal sa pagtanggi. Ah, magkamukha kasi sila. By the way, you look familiar. Sandaling napatitig ang head kay William at nanlaki ang mata nito. Oh gosh, you are Mr. William Montero. Sorry sir kung napagkamalan kitang ama ng pamangkin ni Enzo. Si William ay hindi kumibo. Nanatili lang itong nakatayo pero ang kanyang noo ay malalim na nakakunot habang ang mga mata ay nakapako kay Enzo. Tila binabasa ang bawat galaw at reaksyon nito. Ramdam ni Enzo ang bigat ng titig na iyon, isang titig na naghahanap ng paliwanag. Pumasok na po tayo at sa loob natin pag-usapan. Pagmamadali ni Enzo sabay hatak sa braso ng head para makaiwas sa tensyon. Diyan ka lang Mr. Montero ha. Mabilis na pumasok si Enzo sa opisina kasama ang head. Iniwang mag-isa si William sa labas ng puno ng katanungan ng isipan. 30 minuto rin ang tinagal na pag-uusap ni Enzo at ng head bago siya tuluyang nakalabas. Nang makita niya si William na naghihintay pa rin, agad niyang sinabihan ito na maaari na silang umalis. Pagkapasok sa sasakyan, binasag ni William ang katahimikan. Saan ka na after nito? Tanong ni William habang binubuhay ang makina. Uuwi na ako, gusto ko na magpahinga at matulog para may energy pa ako na masundo si Renz mamaya, pagod na sagot ni Enzo. Let us eat first. Huwag na, gusto ko na talagang matulog Mr. Montero. Okay, maikling sagot ni William at nagsimula na silang bumiyahe. Ngunit habang nasa daan, hindi na napigilan ni William ang magtanong tungkol sa narinig niya kanina. Why did the lady sing I am Ren's father? Does the child have no parents anymore? Muling bumuntong hininga si Enzo. Ramdam niya ang matinding pagtataka ni William pero kahit papano ay nabawasan ang kaba niya dahil mukhang wala pa talaga itong alam na siya ang ama. Ren's mother died noong ipinanganak siya. She is my cousin at wala kaming maasahang pamilya kaya ako ang kumupkop sa kanya, paliwanag ni Enzo habang nakatingin sa labas. Tumango si William habang maingat na nagmamaneho. How about his father? Kahit kinakabahan, pilit na pinatili ni Enzo ang kalmado niyang boses. His father is gone. Hindi kinilala ang pagbubuntis ng kanyang mami, kaya heto, nasa aking pangangalaga si Renz. Nasa DSWD ako para i-follow up ang mga papers. I am currently applying for adoption. Actually, kahit nagbabayad ako ng tuition fee ni Renz, visitor status pa rin siya sa school dahil kailangan pa ma-finalize ang adoption. So, you raise him alone pala, komento ni William, bakas ang bahagyang paghanga. Yes, kahit pagod na pagod ako at puyat sa pagtatrabaho, I work from home as a call center agent. Graveyard shift kasi. You're such a good tito, a good father figure for Renz, tapat na sabi ni William. Of course, ako talaga ang father figure niya at ipaglalaban ko yon, sagot ni Enzo na may biglang diin at galit sa kanyang tono, tila isang babala na walang sino mang makakaagaw sa bata mula sa kanya. Naramdaman ni William ang biglang pagbigat ng boses ni Enzo. Hey, chill Enzo. You sound na parang aagawin ko sa'yo si Renz. Seloso ka palang tito, biro ni William bagaman may bahid ng pagtataka ang kanyang mga mata. Biglang natigilan si Enzo na pagtanto niyang masyado siyang naging defensive. Nadala lang siya ng kanyang damdamin at ng matinding takot na baka isang araw ay malaman ni William ang katotohanan at tuluyan ng kunin si Renz sa kanya. Sorry, pagod lang siguro ako, pagdadahilan ni Enzo sabay hilamos ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad. Do you want me to stay muna sa apartment mo at ako na ang susundo kay Renz mamaya para makapagpahinga ka ng maayos? Alok ni William na ikinagulat ni Enzo. Nope, kaya ko naman.
Huwag mo na talagang abalahin ang sarili mo, Mr. Montero, mabilis na pagtanggi ni Enzo. Please call me William. Wala ka sa office ko. Nakangiting sabi ni William habang maingat na itinigil ang sasakyan sa tapat ng gate ni Enzo. Hindi na kumibo si Enzo. Sa puntong ito, hindi na rin siya pinilit ni William. Bumaba si William at mabilis na inukutan ang sasakyan para pagbuksan si Enzo. Mukhang determinado itong hindi pa umalis. Hindi mo naman kailangang gawin iyan, Mr. Montero. Pwede ka nang umuwi, okay? Sita ni Enzo habang bumababa. No, as I said, I'll stay here para sigurado akong masusundo si Renz. Look at you look so tired, katwiran ni William habang nakatitig sa mga mata ni Enzo na halatang kulang sa tulog. Napabuntong hininga na lang si Enzo. Sa sobrang pagod ayaw na niya makipagtalo, tumalikod na lang siya at pumasok sa gate. Hindi niya na rin napigilan si William nang sumunod dito sa loob. Lumingon-lingon si William sa paligid. Maliit lang ang apartment ni Enzo pero maayos at malinis. Halatang alagang-alaga ang bawat sulok nito. Taliwas na inaasahan ni William sa isang abalang tao. Diyan ka na lang muna sa sofa. Pagpasensyahan mo na, Mr. Montero, kung maliit lang itong apartment ko. Malinis naman yan, sabi ni Enzo habang inilapag ang kanyang mga gamit. Kuha ka na lang ng tubig sa kusina kung nauuhaw ka. Huwag mo na lang intindihin kung may makita kang hugasin. Mamaya ko pa yun mahugasan kaya don't judge me. Walang nagawa si William kundi mapangiti ng bahagya sa pagiging prangka ni Enzo. Pagkatapos magbilin, tuluyan nang pumasok si Enzo sa kanyang kwarto para bumagsak sa kama. Iniwan ang makapangyarihang si William Montero na mag-isa sa kanyang maliit na sala.